Hello, kumusta kayo? JND nga pala ng JND TV at welcome sa aking channel. Hello, kumusta kayo? So ngayong araw ay tatalakayin natin yung mga kumakalat na spoilers dito sa chapter 1044. So kung babalikan natin yung mga nakaraang chapters is ito yung excitement na ano natin, no? Na ramdaman natin ng mga One Piece fans dito sa chapter ng One Piece. Gaya nga nung pag-announce ni Oda or pagbigay ni Oda sa atin ng Gear 4 ni Luffy na Bounce Man. So dito pinakita, kung i-recall natin, na dineclare ni Oda na magkakaroon siya ng Gear 4, no? Dito sumigaw si Luffy ng Gear 4, tapos nagkaroon din ng chapter break. So after ng chapter break na yon is pinakita na yung totoong lakas ng Gear 4 ni Luffy dun sa sumunod na chapter, dahil natalo niya dito ang isa sa mga 7 Warlords of the Sea na si Don Flamingo. So dito rin binibigyan tayo ng excitement ulit ni Oda, ibinabalik niya yung excitement sa mga One Piece fans, sa ating mga fans, na dito sa last chapter na last panel ng chapter 1043 ay nakita natin na may pagbabago na naman sa ating bidang goma na si Luffy, no? So wag na natin patagalin pa, simulan na natin to. So nag-umpisa nga itong chapter 1044 sa pamagat na Warrior of Liberation, o sa Tagalog ito yung mandirigma na nagpapalaya. Tapos ito rin yung may connection dun sa sinabi ni Zunisha last time, no? Ito yung tinutukoy niyang si Joy Boy na nagpapalaya ng mga slave. Ito rin yung kahulugan ng Sun God Nika na tinutukoy ni Usu, no? Na bago niya labanan si Jinbei. Tapos eto nga sa panel na to pinapakita sina Sanji, Eustace Kid, Law, Yogoro at Marco. So dito yung mga reaction ng mga to, naramdaman nila yung presensya ni Luffy or yung pagbabalik ni Luffy, comeback nga niya, no? Dahil buhay pa siya. So dito nagkaroon ulit ng pag-asa yung mga alliance ni Luffy, dahil nga dun sa sinabi ni Kaido na patay na siya, nawalan sila ng pag-asa. Pero itong naramdaman nila yung presensya niya, talagang bumabalik yung pag-asa niya. So dito habang binabasa ko tong spoilers na to, nakaka-excite guys, no? Dahil unti-unti nang nililinawan ni Oda yung mga binigay niyang puzzle sa atin, kung ano nga ba talaga yung legendary devil fruit na tinutukoy ng Gorosei. So dito sa sumunod na panel, gaya nga ng sinabi ko, makikita natin yung Gorosei dito na nag-uusap pa rin regarding dito sa legendary devil fruit. At yung tinutukoy nilang legendary devil fruit ay walang iba kundi yung Gomu Gomu no Mi. So heads up tayo sa mga bumoto ng devil fruit ni Luffy, no? Na ito yung tinutukoy ng Gorosei, no? So tama lahat ang mga speculations ng ilan at mga One Piece fans na talagang yung devil fruit na ating bidang si Luffy ang tinutukoy ng Gorosei. So dito pinakita rin na sinasabi ng mga Gorosei na ito nga ang devil fruit ni Luffy at gusto pa nilang kunin to 800 years ago pa. So napakatagal na palang gustong kunin ng world government itong Gomu Gomu no Mi. So dito rin, ito rin siguro yun natuklasan ni Shanks kaya kinuha niya to, no?
yung devil fruit ni Luffy ngayon kay Wusu sa pangangalaga niya noon. Tapos pinapakita dito yung isang member ng Gorosei. So sinasabi nga niya na hindi daw siya baliw o hindi daw sira yung ulo niya dahil yung mga Zoan devil fruit nga or itong devil fruit nga na to ay may kakayahan or may sariling utak, no? So dito nasagot na naman yung tanong natin sa ating mga viewers or sa ilang mga fans kung Zoan devil fruit nga itong devil fruit ni Luffy, no? So ang Gorosei na mismo ang nagsabi, no, dito sa chapter 1044 na itong Gomu Gomu no Mi ay isang Zoan type devil fruit na ang totoong pangalan nito na iniba nila dahil baka pag-interesan pa ng marami is Hito Hito no Mi o Human Fruit model Nika. So ito na nga yung nasagot na yung tanong sa ating mga isipan kung talagang mythical Zoan nga yung ating devil fruit ni Luffy, no? So dito pinapakita rin na talagang itong Nika nakakibat na or nakadikit na kay Luffy. So nasagot din ito dahil yung Nika na nilagay na Japanese ni Oda dun sa chapter 1043 ay tumutukoy nga dito sa model type na kanyang devil fruit. So dito cut the scene tayo, no? Tapos dinala tayo na Oda dito sa scene kay Hiyori at Orochi dito sa chapter na to, no? So pinakita sila ditong dalawa. Tapos binalik tayo kay Luffy dahil ito nga nangyayari sa kanya, ito nga yung kanyang awakening. Tapos tinawag itong Gear 5, no? Tapos ito na nga yung pinakamalakas or pinaka highest point ng kanyang awakening part. Tapos dito pinakita rin na since naramdaman na ng mga alliance ni Luffy yung presensya niya, tapos dito rin syempre mararamdaman din ng kalaban niya si Kaido na talagang bumangon pa itong si Luffy. Tapos pinakita na itong aatake na si Kaido sa mga alliance ni Luffy talagang binanatan ni Luffy itong si Kaido. So since naka dragon form itong si Kaido, hinila ni Luffy yung buntot niya, tapos pinapunta niya ito sa rooftop. So grabe itong bida natin, no? Talagang nasa baba na si Kaido, talagang hinila niya pa para mapalaban dito. Tapos nung nasa taas na si Luffy, talagang inatake niya talaga si Kaido, no, ng matitinding atake niya. So dito pinakita rin na yung ginawa ni Luffy na pag-atake nakalusot pa si Kaido. Tapos nung atake siya ng ball of breath niya, hinawakan ni Luffy yung sahig. So dito bigla ko na namang naisip yung ginawa ni Katakuri, no, na paghawak sa sahig tapos naging mochi. So dito ginawa ni Luffy, hinawakan niya yung sahig tapos naging goma nga ito. Tapos yung ball of breath ni Kaido bumalik sa kanya. So hanggang dito na lang yung chapters spoilers natin, no. Talagang napakaganda nung iniwan ni Oda sa atin na chapter spoilers. So kahit maikli itong chapter spoilers, talagang nasulit yung break, no. Nasulit yung break ng ating mga One Piece fans dito sa pinakitang power up ng ating bidang si Luffy. Nga pala guys, no, na-recall ko lang yung picture nung Sun God Nika is talagang hango nga dito sa pinakitang awakening ni Luffy, no. Kung mapapansin nyo, talagang naka-stretch yung braso at mga binti nitong Sun God Nika. At the same time, yung tinatawag dito sa Sun God Nika yung ating liberator or yung papalaya ng mga alipin nung ancient times, no. Tapos ito nga, since ito na nga yung tinatawag ni Zunisha na Joy Boy, panigurado si Luffy na itong Joy Boy na tinatawag itong ating bagong Joy Boy dito sa One Piece. So kung bago ka pa lang dito sa channel natin, huwag mong kalimutang i-hit yung like button dyan
mag-iwan ka na rin ng comment sa comment section kung ano pang pwede nating i-topic o mapag-usapan dito, no? Kung para sa iyo ito na nga ba talaga yung highest peak o ito na nga ba talaga yung climax ng laban ni Kaido at ni Luffy para dito sa ating Wano Arc, no? Tapos mag-iwan ka na rin ng like dyan, comment sa comment section, mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa ating channel. So yun lang.